Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Baka nakakalimutan mo. Ang nanay ko ang pinakasala ni Papa. Magdiretsahan na nga tayo, Feli. Kaya pilit mong pinagbibili yung loting ito na inaangkin mo. Kasi yun yung paraan mo ng paghihiganti sa amin ni Diego, di ba? Gusto mong makita, kung wala na kaming matitirhan, magmumukha kaming miserable. At para lang mapatunayan mo sa sarili mo na ikaw pa rin ang nagwagi sa huli. Handog ng DZRH ang dunay sa kanyang panahon. Paano nga ba makapamumuhay ng malaya mula sa sumbat ng kahapon? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Roma sa ating dunang sa kanyang panahon. Kung samahan na kaya kitang umuwi sa Santa Catalina. Kasi nag-aalala ako na mag-isa ka lang magmamaneho. Isa pa baka gabihin ka sa daan. Delikato. Napakalayo pa naman ang bayo nyo. Madaling araw naman ako alis, kaya hindi ako gagabihin. At saka sa entrada pa lang ng Santa Catalina, marami nang nakakakilala sa pamilya namin. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Ilang araw ka ba ron? Ayoko rin magtagal doon, kaya kailangan magkausap kami ni Roma na masinsinan. Iyan ang isa pang ipinag-aalala ko Yung magiging pagharap nyo ni Roma. Hanggang ngayon, hindi ko maintindihan kung bakit ang laki ng galit nyo sa isa't isa. Samantalang, iisang dugo naman ang nananalaytay sa inyong mga ugat. Kahit pa magkaiba ang inyong mga ina, iisa naman ang inyong ama. Kumilikot. Mayos ka nga. Baka makita tayo dito ni Inay Tiyak na puro sabunat na naman ang abutin ko. Kaya nga dito kita hinaltak sa dilim. Para hindi na tayo maapit. Tsaka para magawa natin ang gusto natin. Sabik na sabik ako sa'yo. Likot-likot naman ang mga kamay. Saan makakalat yan? Pwede ba? Maging gentle ka naman. Sasaktan na ako sa pagiging agresibo. Ano ka ba? Sayang ang dilim. Kung hindi natin sasamantalahin. Mabuti pa. Umayga tayo sa damuhan, ha? Para mas matama natin ang init ng ating mga katawan. Dito. Pagbigyan mo na akong minit. Ngayon lang. Sambis. Please. Kotse ni Feli yung dumating, Anong ginagawa dito ng babaeng yan? At anong dahilan para magpunta siya rito? Anong malay ko sa inyo? Kayo magkapatid, kaya dapat kayo nagkakaalaman sa mga bagay-bagay. Malay ko ba ako nagkakausap kayong dalawa? Na tinawagan mo siya, tapos pinapunta mo dito para magkita kayo. Huwag mo akong pagbintangan ng kung ano-ano, Roma. Una, hindi ko alam ang numero ng telepono ni Feli. Saka wala na ba akong isip para gawin yun? Ay, maraming paraan para magkausap ang mga tao ngayon, Diego. Ano? Lalo na yung mga dating magkarelasyon. Bahala na nga kayo magkapatid kung paano kayo mag-uusap. Tutal pareho namang makikitid ang mga utak nyo. No? Eh di magsalpukan kayo. Aba,
Kung gusto nyo, magpatayan na kayo. Para matahimik na rin ang buhay ko. Ibebenta ko na ang lupa't bahay na ito, Roma. Sabi ko na nga ba, yan ang motibo mo ng pag-uwi dito sa Santa Catalina. Pero hindi ko nga ito maipagbibili hanggat nakatira pa kayo dito. O di hanap po kami ng matitiran. Pero ikaw magbabayad ng upa dahil wala kaming pera. Wala kaming maayos na hanap buhay. Matagal ko na kayong sinabayhan tungkol dito. Bakit hindi nyo pa rin pinaghandaan? Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang kami ng nanay ko ang naunang nakatira sa bahay na ito. Pero nung mamatay si Papa, bigla na lang kayo ng nanay mo ang nagkaroon ng karapatan. Baka nakakalimutan mo, ha? Ang nanay ko ang pinakasala ni Papa. Ay, magdiretsahan na nga tayo, Feli. Kaya pilit mong pinagbibili ang loting ito na inaangkin mo dahil yun ang paraan mo ng paghihiganti sa amin ni Diego, hindi ba? Gusto mong makita na pag wala na kaming matitirahan, magmumukha kaming miserable at para mapatunayan mo sa iyong sarili na ikaw pa rin ang nagwagi sa huli. Paano nga, sabik na ako sa'yo eh. Ilang araw tayong hindi nagkita. Hindi ko nga kasi matakasan si inay nitong huli. Lagi nakabantay sa mga kilos ko. Kaya nga, pag nagkikita tayo, sulitin na natin ang mga oras. Pero ayoko rin mabuntis, no? Siyempre, nag-aaral pa ako. Kaya lang naman ako nakikipagkita sa'yo. Nai-stress ako sa kadadakdak ni inay sa akin araw-araw. Kaya nga, huwag na natin sayangin ang mga oras. Samantalahin na natin ang gabi. Hindi ka na. Di ka lang naman sandali. Magdahan-dahan ka naman. Nasasaktan ako din. O, Diego, saan ka galing? Madaling araw na. Ikaw pala, Feli. Gising ka pa pala. Ayan, lasing ka na naman. Alam mo, mula nung pinanganak si Minet, 20 taong ko na rin nilalasing ang sarili ko para lang makalimot. Bakit? Akala mo ba hindi rin ako nagdusa sa loob ng 20 taon sinasabi mo? Lumayo akong dala-dala ang mga hinanakit. Ano ba ang gusto mo? Lumuhod ako ngayon sa harapan mo? Para lang mapatawad ako? Ang tanong, mapagpatawad ka ba? Ba't hindi mo pa kasi aminin kaya ka bumalik dito sa Santa Catalina para lang paghigantihan kami ni Roma? Minet! Sino? Ginagawa niyo sa Lily! Ang inay! Nakita tayo! Teka, Ang papalapit na siya dito sa Nasaan mga atin! damit? Ang pantalon ko, iabot mo nga. Iabot mo, akin na. Kailangan makatak mo kagad ako bago makalapit dito ang nanay mo. Makinig ka talagang babae ka! Hindi mo na binigyan ng kahihiyan! Tama na po ako! Nasasaktan na ako! Sige, o ano? Guluhan to! Bakit mo sinasaktan si Minet? Tita Ninay, patulungan niyo ko! Yung babae na yan kasi, nakita ko. Nakikipagtalik sa kung sinong lalaki doon sa damuhan. Sige na, Minet. Pumasok ka muna sa kwarto mo. Opo, Kami na ng nanay mo mag-uusap. Opo. O bakit? Ano pag-uusapan natin? Yung magulong buhay na nakikita mo sa aming mag-anak? O di ba dapat masaya ka? Dahil yun naman talaga ang gusto mong mapatunayan? Na oo, magkakasama nga kami sa isang bahay. Pero parang magkakaibang tao naman ang aming turingan. Hindi nagrerespetuhan, hindi nagkakaunawaan, walang pagmamahalan. Tama ka, Roma. Sa mga nakikita ko, parang nakaganti na nga ako sa inyo ni Diego sa ginawa niyong panluloko sa akin. Dahil kahit pala hindi ko kayo isumpa,
pinagbabayaran nyo na ang kataksilan nyo. Kung tutuusin, dapat ka mga magpasalamat sa akin nung agawin ko sa'yo si Diego dahil iniligtas kita sa isang miserabling buhay na maaaring maranasan mo sa kanya. Sa palagay mo ba? Ano mapapala mo sa isang lasinggero at walang disposisyong katulad niya? Sa isang tamad, walang direksyon ang buhay at walang ambisyon sa sarili, lalo na sa pamilya. At lahat ng yan, inako ko lahat bilang kabayaran sa pagiging sutil ko. Pero sana, naisip mo rin na sinagip ko ang kinabukasan mo. Ano? Yandahan yung kotse, ha? Susundan natin si Feli sa Santa Catalina. Nag-aalala na kasi ako eh. Hindi ko siya makontak. Baka nga kasi mahirap ang signal doon. Magdadalawang linggo na kasi siya roon. Sige po, sir. Opo, sir. Alam kong kusang ibinibigay ang pagmamahal. Sana matutunan mo ng mahalin si Roma, Diego. Matagal ko na siya napag-aralang mahalin, Feli. May mga pagkakataon man na lumalabas pa rin ang mga diferensya namin sa isa't isa. Nakasanayan na namin ang mga yun sa pagdaraan ng mga taon. Tita, mag-iingat po kayo ni Tito Franco sa biyahe niyo pabalik ng Maynila. Salamat. At ikaw, ingatan mo rin ang sarili mo, ha? Mag-aral kang mabuti. Kalimutan mo muna ang pakikipagnobyo. Makinig ka sa mga pangaral ng nanay mo. Dahil siya ang nakakaalam ng mga kabubuti para sa iyo. Opo, tita. Pangako po. Maraming salamat sa desisyon mo na huwag nang ipagbili yung lote. Naging makitid lang ang pangunawa ko. Nagtanim kasi ako ng galit. Pero sa huli, mananaig pala ang pagmamahal ko sa iyo bilang isang kapatid. Mahal na mahal din kita, Feli. Di ko man yun nasasabi sa loob ng mahabang panahon. Pero nandito lang yun sa puso ko. At walang anumang makakabura doon. Roma, ganon din naman ako sa iyo. Paano? Naiinip na sa kotse si Franco. Aalis na kami, ha? Feli, kung alam mo lang. Kay tagal kong kinasabikan na makayakap sa'yo. Mayakap ka ng ganitong kahigpit. Ngayon, malaya na ako sa sumbat ng nakaraan. Malayang malaya na. Sa gitna man ng mga pighating dinanas, pag-ibig ay di kumukupas. Hindi nagwawakas ang pagpapatawad, likha man ang masasakit na alaala ng lumipas sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Bobby Cruz at Phil Cruz. Special sound effects Bernie Bascao. Technical supervision Bong Buyar at Eric Lucero. Musical scoring Buboy Sanog. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barnum. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.